Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Disente. Hindi porkit naka-Amerikana, disente. Hindi porkit humarap sa ICI, hindi natakot. Drug test. Sinabi ni Amy Marcos, tsahin nila mismo na nagdodroga ang mga buwaka ng inang yan. Nagdodroga ang tatay, nagdodroga ang nanay, putang ina. One happy family sila. The family that snort cocaine together. Oo, wasted together. Tingnan mo ang mga itsura. Putang ina, ang yayaman pero mga mukhang tuyot. Yan ba ang pinalaki ng tama? Pinalaki ng disente? Anong klaseng pagpapalaki sa mga Marcos? Simulan natin sa lolo. Ang lolo magnanakaw, ang lolo mamamatay tao. Ang lolo, according sa history ng buong mundo, pinakamagnanakaw na presidente. Tapos ang lola, magnanakaw, may plunder case na conviction diyan sa Sandigan Bayan. Tapos napakaluho mamuhay, ang dami-daming sapatos. At kung ano-anong mga kayamanan ang pinagsasabit sa katawan niya. Galing naman sa nakaw na pera ng taong bayan. So yun yung klase ng pagpapalaki kay Bongbong Marcos. Kaya nga si Bongbong Marcos mahina. Ang sabi nung kapatid, si Amy Marcos mismo, na walang alam ito, party lang ng party, bata pa lang, inom na ng inom, bata pa lang, cocaine na ng cocaine. Presidente pa tatay namin, putang ina, nagko-cocaine na yan. Kaya ngayon, ang isang adik, ang mahahanap niya na mapapang-asawa, adik din. This is according to Amy Marcos, ha. Pinakasalan ni Bongbong ito si Lisa, akala niya titino, lalo palang lalala. Bakit? Puta, adik din pala. So adik, nakapangasawa ng adik, anong magiging mga anak niyan? Di puro mga adik. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news, Pedro sa Blat na YouTube. At magpapakalat na naman tayo ng mga peking balita. Handa na ba kayo? Panibagong araw. Panibagong kwentuhan na naman ng ihahatid ni Boss Dada TV sa inyong lahat. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbis, witik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bakag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng mga kuratong baliling, demonyo, satanas, hudas, barabas, hestas. Bilis, no? Tayo pa ba? Kaya kumusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Malapit na po magpasko. Ipapaalala ko lang. Mga nagmamadali dyan. Kasi nangako tayo, mamimigay tayo ng pang Noche Buena. Maliit na alaga lang naman. Kaya 1,000 lang kaya kong ibigay. Siguro kaya ko lang magbigay sa mga 20 barateros lang. Wala naman akong pera. Malay mo, meron sa inyo dyan. Gusto dagdagan. Gusto dagdagan yung yung pang Noche Buena ko. Halagang pang Noche Buena para sa 20 banateros na mapipili natin. Kasi 500 di talaga kasya yun. Dagdagan natin konti. Tsaka pera ni Boss Dada. Wag pera ng taong bayan ang gamitin natin. Magbigay tayo ng 1,000 lang. Pwede na yung 1,000. Kaya ko na kayong bigyan ng sa 1,000 pesos na budget natin. Pwede na kayong bumili din ng pang panset. Yung panset na hindi chapsoy, yung sinasabi ni Claire Abnoy, yung natin, pwede kayong bumili ng panset. Tapos pwede na kayong bumili ng alam nyo, masarap gawing Shanghai. Yung bili kayo ng isda. Alam nyo yung murang isda kasi salmon. Hindi yung salmon na pink salmon, hindi yun. Yung kung tawagin mackerel, kung tawagin yan sa palengke, basta bumili ka, kaitsura yan ng ng galunggong, pero hindi siya galunggong. Kung salmon siya. Sabihin nyo lang doon sa tindirang isda, pabili salmon. Nabibigyan ka noon yung parang, parang, yan yung mga nilalagay sa sardinas. Yan yung mga sardinas na mga isda. Yan. Bili kayo 1 kilong ganon. Tapos bili kayo mga kalahating kilong baboy. Giniling. Tapos i-debone nyo yung i-debone ninyo yung salmon. Wag yung galunggong, mahal yung galunggong, 300 kilo nun. Kasi ang 1 kilo yata nung salmon, mga 150 lang yata yun.
O, so tanggalin niyo yung tinik, tapos durugin niyo yung karne nung isdang salmon. Salmon, hindi salmon. Iba yung salmon. Pag sinabi mong salmon, yan yung mga ginagawang sashimi. Oo, yan yung mga ginagawang onigiri. O, hindi yan. O, ano lang. Salmon, mukhang galunggong yun na payat. Oo, so tanggalin nyo ng ano, pakuluan nyo lang. Oo, tapos tanggalan nyo ng tinik. Tapos yung baboy na kalahating kilo, ilagay mo doon. O, tapos siya, mag-chop ka ng sibuyas, mag-chop ka ng bawang, mag-chop ka ng carrots, lagyan mong pickles, lagyan mo itlog, lagyan mo ng harina. Ayan, may pang Shanghai ka na. O, sabihin na natin 300 sa 300 sa pansit. Tapos 250. O 250 o sabihin natin 300 din. 300 din sa pang Shanghai o dalawang putahe na 'yan. Meron ka pa natin tirang 400. O, bili ka lang ng bili ka ng tinapay. Oo, yung murang lang, pwede na yung murang tinapay, yung ano ba 'yon, yung tasty na malambot, 'yan. O, bili ka na niyan. O, di magkano lang yan. O, meron ka ng pagsasaluan na pansit, Shanghai, o bumili ka ngayon ng 2 kilong manok. Tapos i-adobo mo. Oh, sarap. Adobong manok. Meron ka na ngayong pansit, adobong manok. Meron ka na ngayong Shanghai. O, tapos kanin. O, kaya wag ka na bumili ng tinapay. O, kanin na lang. O, magsayang ka ng kanin. Bili ka ng mga 1 kilo. Ay, 2 kilo, pwede na yun. 50 pesos 1 kilo, 2 kilo. So, mga 100 pesos. So, 600, 700. O, tapos meron kang di ba? Meron kang pambili ng adobong manok. O, 300, 1,000 na yun. O, may 500 ka. Yung budget ng gobyerno sa'yo, di may 1,500 ka. Ang hirap na i-budget, no? Imagine. Hirap i-budget. 1,000 nga lang, nahirapan pa tayo i-budget. Pero yun lang kaya ko ibigay. Oh, 1,000 pesos. Ibibigay natin yan sige, gawin natin sa mga 22. 22 para hindi nyo magastos. Oh, ano ba araw yung 22? Tingnan ko kung anong araw yung 22, ha? Oh, ang 22 ay, anong araw 22? 22 ay Lunes. Oh, Lunes. O kaya, 23, Miyerkules. Okay, kasi pag binigay natin maaga, pangiinom nyo yan eh. Pag binigay natin maaga yung 1,000 Noche Buena natin, pangiinom nyo yan, ba? Pantong each nyo pa yan. Sasabihin nyo, 1,000, paramihin natin. Mga ulol, wag na kayo magsugal. Wala na kayong pera, nagsusugal pa kayo. O, pagbigay sa inyo ng 1,000, na i-Gcash ko na sa inyo yan. O, pumunta na kayo kagad sa palengke, ibili nyo na kagad na panghandayan para kinabukasan, ha? Para kinabukasan, hindi para sa araw na yan, ha? Wag nyo akong iskamin. In good faith ito, ha? O, yung mga mayayaman dyan, baka meron sa inyo, gusto nyo dagdagan. O, halimbawa, si Anharot, Boss Dada, dagdagan kong 5,000 yung mo. O, 5 katao din yan. Mamigay tayo. Tayo na magtulong-tulong. Putangin na kasi nitong gobyerno na ito eh. Puros mga walang silbi sa Pilipinas, mga hayop na ito eh. Dapat hindi na talaga natin inaano yan eh. Dapat talagang hindi na natin inaano itong mga hudas na ito. Pinagpapapansin itong mga hudas na ito eh. Bantakin mo 500. Di talaga kasya yun. Malapit na Pasko. Oh, malapit na ang Pasko. Imaginein ninyo. Wala nang 20 araw. Pasko na. Next week, 15 na. O, konti na lang. I-ready na ba kayo? O, nakapagpariband na ba lahat? Nakakuha na ba ng 13 month yung mga kababayan natin? Yung napakaswerte nung may mga nung may mga bonus, ha. O, kasi yung bonus, hindi man mandatory yun. Depende yun eh. Performance based ang bonus. O, kaya nga swerte yung mga taga-gobyerno, may bonus pang mga putangin na niya. Wala namang ginagawa. Oo. Anong ha? Loko-loko ka. O, ano pa? O, mayroon ba kayo 13 month? O, wag nyo, pinariband nyo na naman yung buhok nyong para walis tambo. Yun na, pariband dyan. Sayang pa ang pera dyan, wag na kayo magpariband. O, bili na lang kayo ng, alam niyo maganda yung suka at saka malamig na tubig. O, lagyan nyo yung malamig na tubig, tsaka yung malamig na tubig, lagyan nyo ng suka, tapos yun ang ipangbanlaw nyo ng buhok nyo. Pusta tayo, gaganda yan. Kaya kita nyo kung walang buhok. Hindi, totoo yun. Subukan nyo yun. O, subukan nyo yun. Yung, di ba, malamig na tubig. Mga 1 basong malamig na tubig, o kaya 2 baso. Tapos, maglagay kayo kutsara, mga half cup, o 1 cup na hindi. Mga 5 kutsarang suka. O, tapos yun ang ipangbanlaw nyo sa buhok ninyo. Amoy suka nga lang yung buhok nyo, pero malambot.
Malambot naman. Ayaw nyo nun. Hindi, babad nyo lang. Babad nyo sa suka. Di ba? Babad nyo sa suka. Hindi mga amoy suka yung buhok nyo. Maniwala kayo. May sariling amoy yung buhok natin eh. Buhos nyo yung sa buhok nyo. Shhh, ganun-ganun nyo. Tapos ibabad nyo lang mga 10 minutes. O, tapos pagkatapos nun, maggano na kayo. Maligo na kayo, magsampo kayo. Tingnan ninyo malambot buhok nyo. Oh, Tangina yan. Ayaw nyo maniwala sa akin ha. Totoo yan. Oh, ano ba pag-uusapan natin mga bossing? Marami tayong pag-uusapan. Oh, ito na nga. Pag-uusapan na natin yung mga issues ng bayan natin na malupit na malupit. Oh, syempre, unang-una sa lahat, balikan muna natin yung pagki-credit grab nito ni Bongbong Marcos. Putang ina mo talaga, Bongbong, wala ka talagang silbi. Ikaw talaga, Bongbong, wala ka nang proyekto, nagnanakaw ka pa ng proyekto. Ang masaklap nun, yung ninanakaw mong proyekto, hindi mo alam kung paano nagawa at kung sino nagpondo. Tarantado ka talaga eh. Napaka-credit grabber mo na, putang ina ka. Kin-credit grab mo na yung tulay. Puta, hindi mo pa alam kung paano nabuo yung proseso ng paggawa ng tulay. Hayop ka, hindi mo man lang ni-research. Sobrang tamad mo, sobrang tanga mo, sobrang bobo mo, lahat na. Oh, lahat na kinuha mo dahil dito sa pagki-credit grab mo na to. Sabi ko nga, putang ina talaga tong administrasyon na ito. Wala talaga tong ginawa mabuti. Lahat talaga ng ginagawa nito araw-araw sablay eh. Alam mo kung meron talagang hari ng sablay sa Pilipinas, putang ina si Bongbong yun eh. Noong ang Panginoon nagpasabog ng kabobohan, katangahan, kaululan sa mundo. Sa mundo oo, hindi lang sa Pilipinas, sa mundo. Putang ina gising talaga ito si Bongbong eh. Sa sobrang takaw niya, putang ina kinuha niya lahat. At ayan ang kinalabasan. Sobrang tanga niya. Oh, bakit? Oh, ito pakinggan ninyo itong sinabi niya, uulitin natin to. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Oh, na-approve daw ng July 2022. Oh, tapos Nagsimula ito ng 2023. oh, nagsimula nung 2023. Okay, so sa kanya, wala pa, putang ina mo talaga. Ang sarap mong kurutin ng madiin. Yung hindi ka na makakahinga. O ano pa? Early 2023. I'm sorry. O tapos kinorek pa siya nung isa ring tanga niyang alalay. Yung tanga niyang julalay. Na dating Duterte, nasa gabinete ni Duterte to. Putang ina, walang ibang nakakaalam nito kundi sila. Oo, pero putya kinorek niya pa. July. Bakit July? Late 2023 kasi mga approval. Ay, puta, may mga approval pa siya. Kasi yung mga approval. Putang ina, kala mo may alam talaga si Gago eh. O mamaya, paparinig ko sa inyo totoong kwento ng tulay na yan Ang alamat ng tulay. O, sige. At ngayon ay tapos na. Kaya't Putang ina mo, pag nagsisinungaling ka talaga. Pag nagsisinungaling ka talaga, putang ina, nauutal ka eh. Inuutil lang po tragis na ito. Ulitin natin. ay tapos na. Kaya't Putang ina mo. Para kang sanggol. Tangina pa kasi sinungaling mo kasi. Yan ang sinasabi ko. Alam mo kung anong ambag mo dyan, Bongbong? Putang ina ka kung makapaglakad ka dyan, kala mo ikaw may-ari eh. Ang inambag mo lang dyan, putang ina yung tarpaulin na 2 itinayo mo. Yun lang na yung ambag mo dyan, hayop ka. Sa pag-iisip na itong project na to, wala kang ginawa rito. Okay nang inan nyo. Bobo talaga ang putya. Sige pa, diretso. tulungan naman tayo ng ating mga Chinese na Wow, natulungan tayo ng Chinese. Anong tulong ang binigay sa atin? Alam mo? Puta, hindi mo alam. Alam mo kung ano yung sinasabi niyang tulong na ibinigay ng Chinese? Eto lang. contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga silang magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos. Nasa tamang gastos. Marunong daw magtayo ng tulay. Paulit-ulit na sinasabi, marunong nagtayo ng tulay, mabilis, maayos, at tama ang gastos. Putang ina mo, wala kang pakialam sa gastos, Bongbong. Kahit sangkusing, wala kang ginastos dyan. Oo, kahit isang pako, wala kang inambag dyan, punyeta ka. Wala kang alam dito sa tulay na ito. Hindi mo alam kung anong nangyari sa tulay na ito. Oo, so sinasabi niya dito na tama ang pagkakagastos, magandang mga materyales. Putang ina nito, kala mo naman siya yung nag-isip kung paano gawin yung tulay. Kung inang to, adik na adik talaga yung galawan eh. Hindi niya alam kung paano ang istorya nitong tulay na ito. Ni hindi niya ni-research, ni hindi niya inalam. Basta ang alam niya, kanya to, akin to. At ito nakakatawa. Meron daw siyang 4 na legacy project sa Davao. Pag tinanong mo ano yun, hindi niya alam. May 4 na legacy project, tapos hindi mo alam? Utangin na ka talaga, BBM, kahit kailan. Talagang yung utak mo kumikinang. Kumikinang dahil hindi mo ginagamit. Pag binenta mo yan, puta mahal pa presyo niyan. Oo.
Sa sobrang hindi nagagamit ng utak mo, BBM. Mahal yan. Huwag mong ipakilo yan, ha. Ibenta mo. Kasi wala pa. As in, ano yan, pristine condition. Hindi gumagana eh. Kasi walang gas-gas. Nakalagay pa yung factory, yung factory seal. Nakalagay pa yung tawag dyan, yung plastic. Hindi pa natatanggal. Ganyan yung utak nito ni BBM. Ano ba naman lang yung, ano ba ang history nito, tuloy na ito? Sa Davao kasi ito eh. Sino ba talaga nagpagawa nito? Ganun ba? Dapat at least man lang ganun para at least yung pagkakaano mo dyan, yung pagkaka-deliver mo dyan, ayos naman. Hindi daw, sabi pa ng Malacanang, sabi pa nito ni Claire Castro, isa ring tanga rin, na hindi daw siya nag-credit grab dyan sa dyan sa Bukana Bridge na yan. Okay nang ina mo, hindi ka nag-credit grab, wala kang pinasalamatan eh. Hindi mo pinasalamatan yung China na sila ang nagpondo niyan. China nagpondo niyan, lahat. Lahat mula mo sa simento, hukay, bayad ng tao. China ang nagbigay niyan. Hindi lang isa na tulay ang binigay sa atin ng China, hindi ba? Itong tulay na ito at saka yung tulay diyan sa may Binondo. Dahil sa magandang relasyon ng Pilipinas at ng China, putang ina, nagbibigay sila sa atin. Ang Amerika anong binigay sa iyo? Ginipilit mo maging kaibigan Amerika, ano binigay sa'yo? Kita mo ngayon, na gano'n na naman sila, may inilabas sila na bagong memorandum galing sa White House na magfo-focus sila sa kanilang rehiyon. Na wala na silang pakialam sa ibang rehiyon, magfo-focus sila sa kanilang rehiyon. Relihiyon tuloy. Kita mo, ilang EDCA site ang binigay mo sa kanila. Alam niyo yung mga EDCA sites na yan, tayo nag-maintain yan. Tayo nagbabayad ng kuryente, tubig, putang ina yan. Tingnan mo kung gaano katarantado to. Tapos wala man tayo napapakinabangan sa mga ulol na yan. Ito sa China na dinidemonize nyo. Tingnan mo, binibigyan tayong tulay. Saan ka makakita ng ganyan? Saan ka makakita ng isang bansa inaaway mo na binibigyan ka pa ng tulay? Inan to, bobo kasi. Puro kasi pansarili. Pansarili. Kaya yan nakipagkaibigan sa China, ay sa Amerika. Dahil meron yan silang pera doon sa Amerika eh. May mga properties sila sa Amerika na kailangan nilang makuha. Kasi nung panahon nung magnanakaw niyang mga magulang, marami silang biniling mga building doon. Marami silang biniling mga apartment, mga properties doon na nung binigyan sila ng sanction, hindi sila makabalik sa Amerika dahil sa ginawa nilang human rights violation at corruption sa Pilipinas. Binan sila sa Amerika, hindi nila makubra yan. Kaya alam natin na yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, alam natin na talagang kinukubra na nila yung mga pera nila dyan. Putangin na yun, dami nyo ng pera, nagnanakaw pa kayo sa Pilipinas. Okay na yun eh, sa inyo na yung pera na yun. Loss na ng Pilipinas yun. Pero yung putyang ina, hindi pa kayo nakontento sa mga pera na ninakaw ng mga magulang mo. Nagnakaw ka pa nung termino mo. Putang ina, sa kasagad-sagaran talagang kahayup-kahayupan ng demonyong pamilya ninyo. Sa totoo lang. Hindi ba? Mataki mo. Nakuha, kaya nagpunta ng Amerika yun. Di ba? Pagbalik niya ng Amerika, putang ina, demonyo na siya. Pumunta lang siya isang beses sa Amerika, nagbatingaw siya dun sa New York Stock Exchange, NYSE. Putya, pag uwi niya dito, satanas na siya. Pag uwi niya dito, putang ina, yung mga Afghanistan, inampun niya na. Nasa na yun? Ina niya, puro kahayupan ang ginawa sa Pilipinas dito. Asa na yung mga Afghanistan na yan, tinatago nyo. Libo-libo daw yan. Putya, mag-iingat kayo, baka 2,000 na yan. Mahilig magpasabog ng sarili. Bahala kayo dyan, ha? Ginusto nyo yan. Putyang ina, yan ang presidenteng ogag ninyo eh. Pagkatapos, ano pa, yung mga binigyan ng EDCA sites. Putya, siyam na EDCA site ang binigay ng loko-loko. Tapos pagkatapos, biglang tinrabaho na ang mga Duterte. Pagkatapos, biglang tinrabaho na si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo, isang punta lang niya sa Amerika dahil doon sa mga properties at pera nila doon na mga naka-freeze. Napalagay ko yun ang ginamit ng Amerika para makontrol itong tanga na ito. Tanga to eh. Para makontrol itong tanga to dahil mukhang pera ito. Ayan na. Dahil kampinan nila yung Amerika, naisip nila, putya, kampi natin yung Amerika. Sige, putya na, nakawin natin yung lahat ng pera ng Pilipinas. Patay. Tinan nyo. Tatanungin ninyo, magkano yung budget natin? Wala. Ang laki-laki ng budget ng Pilipinas, pero walang mga infrastructure na nagagawa. Kita mo, sa sobrang walang nagagawang infrastructure ng administrasyon ni Bongbong, putya, kinukuha niya na yung indikan niya. Meron daw siyang 4 na legacy project sa Davao pero hindi niya na matandaan yung 3. Ito daw yung isa. 2 tulay yan eh. 2 tulay yan sa Davao na ginagawa. Tapos meron pa yung subway. Hindi subway, tunnel. Yung tunnel na ginagawa na malapit na din matapos. Putya, pag natapos yun, ilibing nyo na si Bongbong doon. Bilisan yung tapusin yung tunnel na ginagawa dyan sa Davao para makuha na nito ni Bongbong yung credit, ha.
Wala na nga itong nagagawa eh. Ano man lang yung kunin niya yung credit ng mga ano na yan, ng mga proyekto na yan. Diyos ko, nakakahiya kayo at nakakadiri. Alam niyo ba ito totoong istorya ng Bukana Bridge na yan? Ha? Ito ang totoong istorya ng Bukana Bridge na yan. O, pakinggan natin si Inday Sara. Ano ba talaga yung totoong istorya niyan? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yon, no, traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost. Buong-buo ibinigay ng People's Republic of China yung entire cost. Buong-buo binigay yung entire cost. Tapos sa speech ni Bongbong, maganda ang pagkakagawa. Maganda ang gastos, sakto lang. Hindi overpriced. Putang ina mo, kahit overpriced yan, hindi naman tayong gumastos yan. Tarantado ka. Bakit mo pinag-uusapan yung gastos? Chinese ka ba? Di ba? Nagulat ka, ha? Buong cost nung tulay ibinigay ng China. Tapos, sa speech ni Bongbong Marcos, ang galing ng China. Kasi maayos, pati yung costing, wala kang paki sa costing. Wala tayong ginastos pala dito. China pala, yung buong gastos pala nito, China nagbigay. Tapos, putang ina, hindi ka man magpasalamat sa gobyerno ng China for helping us at least. Mantakin mo yung China nagbibigay ng tulong. Tapos, hindi ibang lahi pa yan, ha? Lahing inchik pa yan, hindi pa natin kamag-anak yan. Eto, mga Marcos, Pilipino, putang ina, kinukuha pera sa Pilipinas. Yung ibang lahi, nagbibigay ng pera sa Pilipinas para mapaganda Pilipinas. Yung mga sarili natin lahi na binoto ng taong bayan para magserbisyo, putang ina, baliktad. Kinukuha pera natin. Takin mo 100 billion na insertion. Yung anak niya, putyang inang yan, may allocables na 15 billion. Tapos bukod dun sa 15 billion na allocable, meron pa siyang 50 billion na insertion. Putang ina nyo, mga demonyo kayo. Tapos, meron silang pinapakalat ngayon sa social media. Sabi nila, Sandro Marcos, ang pinakabatang majority floor leader. Putang ina nyo, ano naman? Kahit siyang pinakabatang tanga sa Pilipinas, wala tayong pakialam. Pero yung pinakabata kang majority floor leader, yung palang katangahan na eh. Imaginein mo, rookie ka. Rookie ka, ginawa kang majority floor leader. Anong may tutulong mo doon? Wala kang alam. Nag-OJT ka kay kay Romualdez. Natatandaan ninyo, sinabi yan ni Sandro Marcos nag-OJT daw siya kay Romualdez. Yun lang ang yun lang ang kanyang experience sa pagiging congressman. Nag-OJT siya sa tsuhin niya, tapos anak pa siya ng magnanakaw. Apo pa siya ng magnanakaw. Putang ina, ang galing. Talagang paglabas siya si Sandro Marcos, putang ina niyan. Talagang magnanakaw yan. Imagine mo, ginawa ninyong majority floor leader dyan sa Kongreso, yung walang kaalam-alam. Yung walang experience. Ang experience naging taga-timpla ng kape ni Martin Romualdez, tapos ginawa niyong majority floor leader, tapos proud na proud kayo.
Di ba? Pinakabatang majority floor leader. Tanungin ninyo, bakit siya nanalong majority floor leader? Because of politics. Dahil tatay niya presidente, tsuhin niya yung speaker. So, ibig sabihin talaga, minanipulate or minopolize ng mga Marcos Romualdez yung politika sa Congress at saka dyan sa Pilipinas. Kaya nga siya yung itinilagang majority. Siyempre, mag-o-oppose ako. Teka, hindi natin pwedeng ilagay na majority floor leader. Paano natin gagawin leader yung isang tao, isang bata na ngayon pa lang naging congressman? Ano naman, hindi naging konsihal yan, hindi naging mayor yan, gobernador yan, ilalagay natin dito, maglilid siya sa majority. Kasi ano yung ililid niya? Ililid lang naman nila kung paano nila kukulimbatin yung pera. Ganun lang naman yun. Wala namang ibang gagawin yung mga yan kundi kulimbatin yung pera. Sabi ko nga sa inyo, bakit mo sinasabing ganyan, Boss Dada? Mayroon ka bang prueba? Sabi ni Saldico. Wag ako sisihin ninyo si Saldico. Ini-echo ko lang yung sinasabi ni Saldico. Ba't ka naniniwala kay Saldico, Boss Dada? Wala namang kredibilidad yun. Kasama nila yun simula umpisa kasama na nila yun Kampanya pa lang ng Uniteam, kasama na nila yun Hanggang sa lumabas itong mga flood control projects na to, kasama na nila yun so kung kasama nila araw-araw, mayat maya, tapos naglabas ng mga expose tungkol sa kanila, maniniwala ako doon. Hindi ako maniniwala kung kay Trillanes. Hindi ako maniniwala kay Trillanes kasi kahit kahit pag sinabi niya na Biyernes ngayon, kahit naman Biyernes ngayon, hindi i-questioning ko pa rin dahil ganun kasinungaling yan pero itong kasama nila simula pa nung una si Saldico magsalita tungkol sa corruption nila, maniniwala ako he's the most credible. Why? Kasi nandoon siya sa circle Kung halimbawa, ang nagsabi ng corruption, ayan, si Magalong. Medyo pwede pa ako hindi maniwala kay Magalong. Bakit? Kasi pwedeng haka-haka lang niya yan. Kasi he's from the outside. Ito from the inside First-hand experience ito, personal knowledge ito dahil kasama ito sa grupo nila Appropriation sa committee chairman ito. So, mas maniniwala ako dito. So, naniniwala ka, Boss Dada, magnanakaw si Sandro Marcos? Oo. Bakit? Sinabi ni Saldico At saka pinatotohanan ni Panfilo Lacson na yung mga information na binibigay ni Saldico, totoo. Hindi nga lang daw si Marcos Sr. Hindi nga lang daw si Marcos Jr. ang nakinabang sa pera na yan. Si Pangandaman daw, si Bersamin. May ganun naman pala si Pangandaman, si Bersamin. Bakit hindi pa nakakulong ang mga buwaka ng ina niyan? Diba? Ba't hindi pa nakakulong si Bersamin? Ba't hindi pa kinukulong si Pangandaman? Ba't inuuna si Sara Diskaya? Ba't pinapahunting si Sara Diskaya? Hindi ba dapat hinahunting na yung mga yan tao? Mantakin mo tao ni Bongbong Marcos, mga kawatan. Umamin sila na yung tao nila kawatan. Si Bersamin kawatan, yung isang Bersamin kawatan, yung yung babae na sa DBM kawatan. Tapos si Bongbong, tao niya yung mga yan, hindi siya kawatan. Ina ninyo, mga bobo kayo pagka naniwala kayo dyan. Pagka naniwala kayo dun sa hindi sila magnanakaw, mga bopols na talaga kayo. Wala na kayong pag-asa sa buhay. So dito makikita nyo, sinasabi ni Inday Sara, walang ginastos ang Pilipinas. China lahat ang nagpunta. Tingnan mo paano mambudol si Bongbong. Sabi ni Bongbong, maganda raw ang pagkakagastos, maganda ang pagkakagawa ng administrasyon niya. Tanginan nyo, mga sinungaling kayo. Ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos? Ayan tinanong siya, what is your reaction regarding the statement of Bongbong Marcos taking the credit of the Bocana Bridge? Diba? Alam mo kung si Claire Castro ang tinanong mo dito, putang ina, sandamukal na ad hominem ng bibitawan mo. Kasi mga ganyan yan, mga ganito yan. Ang mga Duterte ay mga ganito, ang mga Duterte ay mga ganyan. Ganun na kagad yan. Pero tingnan ninyo kung gaano tawag dito, yung etiquette ba? Tingnan mo. Kasi ganito meron blessing tayong natanggap ang bayan natin at malaki ang maitutulong nitong blessing na ito. So tinanong siya at gusto ni Alvin mag-react siya doon sa negative, doon sa napakaganda naman sanang proyekto na to. Ang negative lang kasi is yung may nag-grab ng credit. Tingnan ninyo anong sagot ni Inday Sara. Saying that is one of the 4 legacy projects under his administration so far. Basta sa akin na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil
Diba? Ang galing-galing ni Inday Sara. Kasi pwede na siya magsalita rito. Alam mo naman yung mga Marcos na yan, wala naman kasi talagang mga alam yan. Bobo yung mga yan. Wala naman mga proyekto talaga yan. Kaya manggagrab na lang sila ng project ng may project. Di ba? Pero she has all the opportunity para maka-opensiba dito sa mga katarantaduhang ginagawa ng administrasyon. Pero ang sinasabi niya dito is napakaganda nitong proyekto na to. And hindi na para kung gusto niyang angkinin yung credit, di angkinin niya kasi alam naman ng taong bayan talaga kung kanino ito. Alam naman ng mga tiga Davao kung kanino ito. Kahit naman magpapogi siya dyan, minura at pinagbubu pa din naman siya dyan sa Davao nung nagpunta siya dyan. So, yung kanyang survey speaks for itself. At 21% na lang yata yung kanyang survey. Ibig sabihin, 21% na lang ng Pilipino ang naniniwala sa mga kabalbalan niya. Sobrang baba na ng survey niya. So ibig sabihin, yung the rest of the 79% of Filipinos hindi naniniwala sa kanya. So kahit anong gawin nito sa camera, kahit anong tumbling gawin nito, speech gawin nito, pagbibigay ng pera na gawin nito, yung 21% lang ng mga Pilipinong mga tanga ang maloloko niya. Pero the other 79%, sabihin na natin 10% dyan sa 79%, or the other half of the Filipino, sabihin na natin yung other 20% undecided. Still 50% pa din ng mga Pilipino yung naniniwala, kalahati ng mga Pilipino yung naniniwala na walang kwentang presidente ito. So bakit pa ako magsasalita ng mga bagay-bagay tungkol dyan? Alam naman ng taong bayan yan. So ganyan kagaling si Inday Sara, hindi niya na dinignify yung tanong ng isang sagot na bibigyan na naman ng reaksyon ni Claire Castro. Basta ang sa kanya, magpasalamat tayo kay Pangulong Duterte, magpasalamat tayo sa People's Republic of China dahil dito sa napakagandang blessing na ito na ibinigay sa atin para mapakinabangan ng napakaraming mga taga Mindanao. Wag na natin politics, wag na nating haluan ng politika yan. Basta natapos yan, mapapakinabangan yan at yung ibang mga proyekto matatapos. Pero alam nyo ba na lahat talaga ng mga China-funded na mga projects sa buong Mindanao, pinahinto yan ni Bongbong Marcos, vinito niya lahat yan. Pina-stop niya yung railroad project, railway project dyan sa Mindanao. Pina-stop niya yan, kaya ewan ko itong mga taga Mindanao na to Bakit yung mga congressman ng mga taga Mindanao tuwan-tuwa rito kay Bongbong Marcos, samantalang yung progreso ng Mindanao na dapat na kumbaga inilatag na ni Pangulong Duterte yung development ng Davao. Pag alis niya, tuloy-tuloy na lang yung mga project diyan sa Mindanao, hindi lang pala sa Davao. Tuloy-tuloy yung mga project sa Mindanao para kasi nga ang Mindanao ay ang fruit basket ng Pilipinas. Agricultural center ang Mindanao. Karamihan ng mga prutas na kinakain natin, saging, durian, mga dragon fruit, kung ano-ano, nanggagaling yan dito. Mga lansones, mga rambutan, suha, nanggagaling yan dito sa Davao. Napakahirap niyan i-transport papunta ng Maynila, dadaan pa yan sa dagat. Whereas kung meron na tayong tren na magdadala na ng mga produkto ng Davao sa Metro Manila, sa Norte, yung produkto ng Norte sa Davao, ang ganda, sana magiging self-sufficient tayo. Pinahinto yan ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi gagastos ang Pilipinas sa mga yan Huwag tayong gumastos dyan, bulsa natin yung pera. Tama, mali. Meron tayong project. Popondohan yan ng gobyerno niya. Kasi ganoon naman talaga Tapos na si Pangulong Duterte. Aprobado na lahat plakado na lahat popondohan na lang. Ang magpopondo, gobyerno ni Bongbong. Pinatigil niya yan, mantakin mo nung panahon ni Pangulong Duterte merong COVID. Pero ang daming proyekto. Gumagastos tayo sa bakuna. Gumagastos tayo sa mga kung ano-anong libre. Nung mga panahon na yon, yung PhilHealth gumagana ng normal. Talagang nagbabayad ng mga utang pagdating kapag COVID ang kaso mo. Ang laki ng case rate ng COVID, umaabot hanggang kalahating milyon yung binabayad ng PhilHealth sa mga COVID victims na nakasurvive sa ospital. Tapos may mga proyekto, may mga build, may mga tulay, may mga eskwelahan at kung ano-ano pa. Ngayon, bumalik ang ekonomiya. Si Bongbong Marcos na ang presidente. Ine-expect mo, pag bumalik na ekonomiya, nagbukas na ang ekonomiya natin, mas maraming perang papasok sa atin. Pinatigil niya yung mga proyekto dyan sa Davao. Bakit? Kasi alam mo pa lang, sa umpisang-umpisa pa lang, nanakawin nila yung mga pera na yan. Instead of putting it dyan sa Davao, why not, let's just put it sa mga bulsa natin, ilagay natin sa maleta.
At hindi pa sila natuwa. Yung pera ng pamahalaan, pucha, hindi pa sila natuwa doon. Binenta pa nila yung mga ginto natin sa Central Bank. Hindi pa sila natuwa doon sa mga gintong binenta natin. Nagtayo pa sila ng Maharlika Investment Fund. Pinagkukuhanan nila yung mga ahensya ng gobyerno para ilagay sa isang sisidlan para doon daw kikita ang Pilipinas. Hanggang ngayon, ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund? Wala. Aside from Maharlika Investment Funds, ano pa? Yung mga pinaggagawa nila. Ninakaw nila yung pera ng PhilHealth. Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Mantakin mo siniro budget mo yung PhilHealth. Kinuha mo yung pera ng PhilHealth. Anong pang sutos-tos ng PhilHealth ngayon dun sa mga nagkakasakit na mga Pilipino? Alam nyo saan nila nilagay yun? Kasama yan si Ral Proyekto daw. Nilagay nila yun sa infrastructure, sa flood control, na putang ina source of corruption. So ninanakaw na nila yung pera nyo sa baba. Ninanakaw pa nila pati yung mga savings natin. Pati yung pera ng PDIC, pati yung pera ng PhilHealth, pati sa health, kinuha pa nila. Putang ina, ibang klase talaga. Saan nila nilagay? Doon sa flood control project na malaman-laman natin, lahat puros mga kabalbalan at corruption. Masaya kayo? Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang dami ng mga ginawang kabalbalan, kabulastugan nitong administrasyon na ito, hindi nyo na maalala yung iba. Na pag naalala nyo, oo nga pala no, nagbenta pa sila ng ginto. Oo nga pala no, yung mga Afghanistan nandito na. Oo nga pala no, pangako nila yung mga EDCA sites, tutulong yan sa kalamidad. Oo nga no, sabi nila, 'di ba? Magugulat kayo. Pag binalik 3 years pa lang to 3 years pa lang to, hindi na natin alam kung saan tayo magfo-focus na problema ng bayan. Samantalang nung panahon ni Gloria, anong maaalala mong corruption ng panahon ni Gloria? Yung Hello Garci at saka yung ZTE deal, yung telepono. Yun yung matatandaan natin. Tandaan nyo? Kay ERAP, anong matatandaan natin? Yung plunder ni ERAP, yung pondo ng SSS. Hindi ba? Kumbaga bawat presidente, meron silang isang klase ng korupsyon na pag naalala mo, sila lang yung matatandaan mo. Pag dito kay Bongbong Marcos, putang ina. Wala ka talagang pagka-inisip mo, ano ba yung mga pagnanakaw ni Marcos? Ang dami, sa sobrang dami, hindi mo ma-collect yung mga ginawa niyang kahayupan sa Pilipinas. Sa loob lang ng 3 taon. Imagine ninyo, sa dami ng mga iskandalo na yan. Unang-una nagsimula yung iskandalo nila sa hoarding. Hoarding ng bigas, hoarding ng asukal, smuggling ng sibuyas, sili, lahat nagmahalan yan, agrikultura. Tapos pagkatapos nun, yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa custom na sinisira yung mga mamahaling sasakyan na mga smuggled. Nilift nila yun, yung yung ruling na yun ni Pangulong Duterte. Yung mga nakukuhang kotse dyan, putya, kita mo, dami na naman mga sports car pa ikot-ikot dito sa Metro Manila. Kasi nga, bukas na naman yung custom sa smuggling ng mga sasakyan. Kita mo yung mga diskaya, ang daming mga sasakyan ng mga mamahalin. Kasi nga, si Pangulong Duterte nawala na sa posisyon. Sinisira niya dati yung mga sasakyan na yan, kahit gano'ng kamamahal yan. Ngayon, pinagkakakitaan nila. Napupunta ba sa treasury yung pera? Malay mo. Hindi ako naniniwala na napupunta sa treasury yung pera. Makakapalang mukha ng mga yan ano pa, ang dami talaga. Sisimulan mo nung unang pagkaupo pa lang nila hanggang ngayon. Grabe talaga yung iskandalong kinasasadlakan natin ngayon. Pero ang galing din talaga ni Bongbong. Bakit? Dinamihan niya dinamihan yung kasalanan para yung tao hindi alam kung saan magfo-focus. Napakahusay, di ba? So sabi ko sa inyo, sistematiko talaga ito. Kumbaga parang yan parang paggera yan. Di ba? Pagka dito ka lang nandito nagpapasabog sa isang lugar na ito, pwedeng lahat ng mga sundalo papuntahin doon para labanan yung pagkakalat mo ng terorismo doon. Pero kapag nagpasabog ka sa lahat ng parte, napakaraming parte ng lugar, mahahati yung atensyon, mahahati yung puwersa, hindi na magkanda ugaga kung ano yung uunahin. Ganyan ang ginawa ni Bongbong sa Pilipinas. One corruption after another. This agency. And yung mga tao hilong-hilo na. Hindi alam kung saan magfo-focus. Sa flood control ba? Sa binenta bang ginto? Sa smuggling ba? Sa drugs ba? Hindi na alam ng mga Pilipino kung saan magfo-focus. Ganyan kagaling ang administrasyon ni Bongbong. Yan ang legacy ni Bongbong. Na sana hindi tularan ng mga susunod na henerasyon ng mga politiko. Totoo talaga niyan. Alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Na may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund
ang People's Republic of China. Sila yung pinagpapasalamatan ko. Oh, thank you Ano lang thank ako you kanina Magpa-thank you ka na rin kay Bongbong. Thank you na rin Bongbong. Dahil sobrang kapal ng pagmumukha mo, talagang kinuha mo itong proyekto na ito. Mabuhay ka, buwisit ka. Oh, ito pa. Oh, pakinggan naman natin itong balitang ito. Grabe, no? Oh, flood control scandal. Oh, ang pinakabatang majority floor leader. Ano naman kung siya pinakabatang, kahit siya pa yung pinakamatandang majority floor leader meron pa rin siyang issue ng pagnanakaw O, pakinggan natin to kasi dito tinitira nila si Pulong dahil si Pulong nga hindi nagpakita sa ICI. Samantalang ito si Sandro nagpakita sa ICI. Di ba sinabi ko na sa inyo yan, nakaraang vlog natin na talagang pupunta ka dyan sa, pupunta ka talaga dyan sa hayop na ICI na yan kasi nga, kayo gumawa niyan, tatay mo ang may akda niyan. Hindi pa pinopondohan ng tatay mo yan. Wala pang kapangyarihan niya ang ICI na yan na magpakulong, mag-aresto. Meron lang silang kapangyarihan para magrekomenda. Pero wala silang pangil. Ibig sabihin, walang otoridad. Bakit pupunta ka pa dyan? Kaya nga sabi nga ni Pulong, ba't ako pupunta dyan? Ginawa lang naman yung ICI na yan for propaganda. Para maipalabas, ma-change ni Bongbong Marcos yung naratibo ng tao na siya yung leader, hindi pala leader. Siya yung tawag dito mabait, siya ang hero. Oo, at yung anak din niya gusto ding maging superhero. Pumunta ako sa ICI para magpa-imbestiga. Gago ka pala Pupunta ka sa ICI. Sinabi na nga ng mga taga-ICI na walang kwenta yung ICI. Mga taga-ICI mismo ang nagsasabi na walang kwenta yan, walang pangil, walang pondo, lahat wala. Ang meron lang dyan, tao. Pero walang kwenta. So, anong pinagmamalaki mo nagpunta ka sa isang walang kwentang investigasyon? Utangin nyo talaga mga bopols talaga kayo Hindi kayo makakalusot sa mga Duterte vloggers. Oo, dahil hindi kami kasing tanga ng mga binabayaran yung barya-barya. O, sige, pakinggan natin tong balitang ito. Binatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mamantakay mo, pupunta ka sa isang investigasyon na mabubuwag na? May taning na buhay, pupunta ka pa ron? Anong magagawa nung pagpunta mo ron? Wala naman palang silbi ito, mabubuwag na ito. Ang mga tanga talaga kayo. Ito na naman yung loka-loka Bagong ligo na naman yung loka-loka Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang Battle of the Presidential Sons? Kinang ina nyo. Talagang paglalabanin natin yung mga presidential sons and presidential daughters, Duterte versus Marcos, putang ina nyo. Ano nagawa ng mga Marcos na yan sa mga anak ni Marcos sa Pilipinas? Bukod sa yung isa, skateboard lang ng skateboard. Yung isa, attend lang ng attend ng concert. Yung isa parang hindi naliligo. Tapos ito si Sandro Marcos na unang-unang naging congressman, magnanakaw na. Panong battle of the presidential sons? Putsang ina, ang tagal ng naging vice mayor, congressman nito ni Pulong Duterte. Tingnan nyo nga ang Davao, ikumpara nyo sa Ilocos Norte. Tapos dalawa na naging presidente ng Ilocos Norte. Tingnan nyo kung ano itsura ng Ilocos Norte, kumpara nyo naman sa Davao. Meron ba kayong mga proyekto na meron sa Davao ngayon? Meron ba kayong mga underground na mga cabling? Meron na ba kayong ganon? Diyan ba sa Ilocos Norte, bukod sa Pagudpod at saka dun sa windmill, ano pa ba yung pinupuntahan dyan? Ano ba yung gustong-gusto ng tao dyan? Maaalala ng tao pag nagpunta sila dyan sa probinsya nyo? Wala. Bukod sa dyan kayo nakatira, walang meron sa Ilocos Norte na may pagmamalaki mo. Dito sa Davao, ang dami-dami. Napakaraming mga kaganapan dito sa Davao na wala dyan sa Ilocos Norte. Mga mga techno hub. Mga buildings. Mga tawag dito, land development. Ang dami dito sa Davao. Hindi na nga maganda ugaga mga tao rito. Sobrang traffic na nga dito. Sobrang unlad ng Davao. Imantakin mo dyan sa Ilocos Norte, dalawa na naging presidente. Putang ina, bulok pa rin yung probinsya na yan. Mas mayaman pa yung probinsya ni Chavit Singson na Ilocos Sur kesa dyan sa Ilocos Norte. Tapos magmamalaki kayo, Battle of the Sons. Putang ina ninyo. Yan talagang gusto mong puntahan, Claire Castro? Bobo ka talaga, no? Anong pinanganak talaga to si Claire Castro Paurong? Ikukumpara mo talaga ang mga Duterte dito sa mga Marcos na wala namang ambag sa Pilipinas?
Ayop naman talaga. Sige nga, pakinggan nga natin to. Kukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Wow! Pinalaki ng maayos? Sino sa dalawang anak ang pinalaki ng maayos? Putsang ina, so ibig sabihin, itong usapin ng ICI, itong usapin ng flood control scandal, pinalaki ng maayos. Sige, puntahan natin yung pinalaki ng maayos. Pakinggan muna natin to. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Disente. Hindi porkit naka-Amerikana, disente. Hindi porkit humarap sa ICI, hindi natakot. Drug test. Sinabi ni Amy Marcos, tsahin nila mismo na nagdodroga ang mga buwaka ng inang yan. Nagdodroga ang tatay, nagdodroga ang nanay, putang ina, one happy family sila. The family that snort cocaine together, wasted together. Tingnan mo ang mga itsura, putang ina, ang yayaman pero mga mukhang tuyot. Yan ba ang pinalaki ng tama? Pinalaki ng disente? Anong klaseng pagpapalaki sa mga Marcos? Simulan natin sa lolo. Ang lolo, magnanakaw. Ang lolo, mamamatay tao. Ang lolo, according sa history ng buong mundo, pinakamagnanakaw na presidente. Tapos ang lola, magnanakaw, may plunder case na conviction diyan sa Sandigan Bayan. Tapos napakaluho, mamuhay, ang dami-daming sapatos. At kung ano-anong mga kayamanan ang pinagsasabit sa katawan niya. Galing naman sa nakaw na pera ng taong bayan. So yun yung klase ng pagpapalaki kay Bongbong Marcos. Kaya nga si Bongbong Marcos mahina. Ang sabi nung kapatid, si Amy Marcos mismo, na walang alam ito, party lang ng party, bata pa lang, inom na ng inom, bata pa lang, cocaine na ng cocaine. Presidente pa tatay namin, putang ina, nagko-cocaine na yan. Kaya ngayon, ang isang adik, ang mahahanap niyan na mapapang-asawa, adik din. This is according to Amy Marcos, ha. Pinakasalan ni Bongbong ito si Lisa, akala niya titino, lalo palang lalala. Bakit? Puta, adik din pala. So adik, nakapangasawa ng adik, anong magiging mga anak niyan? Di puro mga adik. Ang matindi ron, may bonus pa. Bukod sa adik, yung mga magulang, adik yung mga anak, mga magnanakaw pa. Tingnan mo, sinasabi, di umano si Lisa Marcos, arena daw ng smuggling, di umano, ha. Tapos ito naman si Sandro Marcos, prinsesa din ng flood control, insertion at saka allocable. Tapos yung mga vape products daw sa Pilipinas, di umano, minamanipulate at kinokontrol daw nitong prinsesa ng kadiliman na ito na si Sandro. Alam ninyo, hindi ko alam talaga saan kumukuha ito si Claire Castro ng kapal ng mukha para isabihin itong mga bagay na ito. Na pinalaki ng tama ito sila Sandro. Hindi porket magaling mag-English, hindi porket maayos manamit, disente. Putsang ina nga, yung mga congressman nga, sabi ko nga sa inyo, yung iba dyan nagbibigay pa ng Bible verse pero magnanakaw eh. So saan mo nakuha yan? Sige, si Pangulong Duterte. Pumunta tayo sa pamilya ng mga Duterte. Papaano pinalaki ni Pangulong Duterte yung mga anak niya? Yung ba ginugulpi niya yan, dalawang yan? Si Basti at saka si Pulong ginugulpi niya yan. Alam mo ba ito si Inday Sara kapag ka daw itong magkapatid na to lasing ginugulpi ni Inday Sara yan? Meron ba silang kaso ng corruption? Meron silang kaso ng pagnanakaw, pagwawaldas at pagsasayang ng tiwala ng taong bayan? Ang mga Pilipino ba nananawagan na magpa-drug test sila? Ang mga Pilipino ba nananawagan na i-lifestyle check sila? Walang ganun. Bakit? Kasi nga, pinalaki talaga sila ng tama nito ni Pangulong Duterte at saka nitong nanay nila na si Beth Zimmerman. Hindi man sila buo bilang pamilya dahil nagkahiwalay, maaari, sabi ko nga sa inyo, itong mga Duterte, pwede niyong sabihin na babaero sila. Marami silang mga anak sa labas. Maaaring ganun. Pero aside from that, wala na kayong masisilip sa mga to. Ano magagawa nyo, mga pogi? Ano magagawa nyo, mga mistiso, mababango? Pumapayag naman yung mga, yung mga chicks na, na ligaw-ligawan sila ng mga ito. So anong problema dun? Nasa sa kanila na yun, personal na yun. Pero pagdating sa pagsisilbi sa bayan,
ang Davao City debt-free yan. Walang utang yan nung panahon ni VP Sara. Panahon ngayon ni Baste, walang utang yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang utang yan. Ang daming natutulungan yan. Saan nagsimula ang Davao City? Simula ang Davao City sa bulok, magulo, madilim. O ano na ngayon ang itsura ng Davao City? Pumunta ka kasi ng Davao. Pumunta ka ng Ilocos, tapos pumunta ka ng Davao, ikumpara mo. Ayan to si Claire Castro kung ano-anong pinagsasasabi. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Yun na nga ang masama doon eh. Nagboluntaryo. Pumunta ka doon, hindi handa yung pinuntahan mo. Anong itatanong sa'yo? Eh di wala. O halimbawa, dyan sa korte, may hearing tungkol sa krimen. Bigla kang pumunta ron. Ako po si ganito at gusto ko pong magsalita. Ha? Anong gusto mo magsalita? Hindi pa pwedeng pupunta ka rito sa hearing, bigla ka magsasalita. Sinong nagre-represent sa'yo? Wala, ako lang. Tarantado, hindi pa pwede yan. Paano kita mako-cross-examine? Paano kita matatanong ng mga critical na tanong kung hindi naman kita pinapupunta rito, hindi kita iniimbitahan dito? Ito si Claire Castro, talaga yung utak talaga dito puro kalyo na Puro kasi makeup, baka kakasinghot nito ng Everbelena na makeup, pati yung utak niya lumabo na Nilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila. Proud talaga. Hindi ka ba magiging proud kay Sandro Marcos kung ako nga si Marcos Sr.? Buta, maihiya ako Tangina, akala ko magnanakaw na ako, yung pala mas matindi pa tong apo ko. Hindi ba? Magiging proud talaga si Marcos Sr. at saka si Marcos Jr. dyan kay Sandro. Mantakin mo, bata-bata pa, ang galing na magnakaw. Di umano. Di umano Sabi ni Sandro, wag kayo magagalit sa akin. Kasi hindi naman natin sasabihin magnanakaw si Sandro Marcos kung hindi sinabi ni Saldico. Kung si Saldico sana, biniktin nyo na noon pa. Hindi na sana napagsalita yan, di ba? Hindi na sana natin mabibisto yung mga ginawa ni Sandro. Pero dinideny niya yung insertion. Dinideny niya yung allocables. Anong ibig sabihin nun? Di ibig sabihin magnanakaw, nandoon talaga sa GAA yung allocables at saka yung yung insertion na yan, tas sasabihin niya wala. Di ba? Kung di ka ba naman ingot at tanga, tatay mo yung nag-check. O halimbawa man, hindi ikaw naglagay ng insertion na yan. Tatay mo nag-check Nakita niya, may insertion yung anak ko, ang dami Siyempre tatanungin ka niya, hoy, anak, butang ina, ano tong ginagawa mo? Ang dami mong insertion. Hindi sa akin yan, daddy. Ito lang ang insertion ko. Ganun ba? Sige, putyang i-ano ko to, i-vito ko to. Itong budget na to. Ganun, hindi Nakita ng tatay mo, yung anak niya, ang daming, wow, I'm so proud. Proud na proud ako, mantakin mo, 100 billion ang insertion ko, tapos ang insertion ng anak ko, 50 billion, ang galing. Magiging proud talaga si Bongbong Marcos Claire Castro kay Sandro dahil pangalawang termino pa lang niya bilang congressman, pero putang ina, sobrang mas magdanakaw pa siya dun sa mga matatagal ng congressman. Nakaka-proud yan. Bilang isang magnanakaw na magulang, bilang isang adik na magulang, nakaka-proud na yung adik mong anak marunong na magnakaw. Hindi lang siya basta adik, magnanakaw pa siya, di ba? Itodo nyo na. Nakaka-proud talaga yan. Promise. Ilang anak. Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagpapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa Malacanang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. May nakulong? Wala. Pero pag nagpunta dyan si Pulong, putang ina niyan, ang susunod na rekomendasyon ng ICI, kasuhan si Pulong. Patibong yan. Marami na nga nagpunta dyan, pero alam naman natin na yung mga nagpunta dyan, puros palabas lang. Bakit? Mismong mga taga-ICI nang nagsasabi na itong ahensya nito walang ngipin. Itong ahensya na to walang silbi at itong ahensya na to malapit ng lumubog. So ano pang pinagmamalaki natin na may mga nagpunta dyan kung palubog naman na yan? Putangin na mo, Claire Castro, talaga wala ka talagang kukote. Wala kang utak. Nagbigay ng kanilang mga response ng kanilang mga nalalaman. Pero mismong si resigned Commissioner Rogelio Babe Sings buntot mo, hila mo. Pag takot ka daw sa investigasyon, ibig sabihin may tinatago ka. Ganun nga yung sinasabi namin, di ba, Claire Castro? Sabi ko kasi pinahamak mo na naman yung mga Marcos dito. Pinagsasalitaan nyo pa kasi ito, pinapahamak naman kayo nito. Pero katulad ng sinasabi ko, yung mga spokesperson dati, bihira magkamali. Ito si Claire Castro, araw-araw sablay. So sa sobrang daming sablay ni Claire Castro, hindi na rin natin alam kung ano yung pinakasablay sa lahat ng sablay na sinabi niya. Pero dito sa sinabi niya na kapag hindi ka nag-a-adhere doon sa panawagan, ibig sabihin,
may itinatago ka. Ganun nga yung gusto nating sabihin sa kanila doon sa issue ng paggamit ng droga ng pamilya. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang isang tao ang pinararatangan dito na gumagamit ng droga. According mismo ito sa kapamilya, ate, nagsilbing nanay, sa kanila, nagdadrug sila buong angkan. Nanay, alam mo yung kanta ng mother, father, brother, sister. Wala lang sila sister eh. Oo, lahat yan, mga adik. So may panawagan ng taong bayan because public office is public trust. Dapat magpa-drug test na kayo. O anong ginagawa ninyo? Nagpapadrug test ba kayo? Hindi kayo nagpapadrug test. So kung ilalagay natin yung logic, same logic na sinasabi dito ni Claire Castro na kapag ikaw ay addict ka o ikaw ay hinire-request na gawin ng isang bagay at ayaw mong gawin, ibig sabihin, kahina-hinala ka. Ganun din, kung sinasabi ni Amy Marcos na addict kayo at sabi ng taong bayan magpa-hair follicle test kayo tapos iniiwasan ninyo, you do not even dignify it with an answer. O, ibig sabihin, safe na isipin ng taong bayan na addict talaga kayo, pamilya talaga kayo, hindi lang ng mga kawatan, pamilya pa kayo ng mga addict at nakakadiri, nakakahiya kayo sa ibang bansa, sa buong mundo. O, di ba? Ang nagsabing walang pangil ang ICI dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Tugon ng palasyo, nasa komisyon na ang pondo. At sa matagal ng pagkwestiyon sa kapangyarihan ng ICI, muling iginiit ng Malacanang na fact-finding commission ito na binuo para tumulong sa DOJ at Ombudsman na magsampa ng kaso. Naknang po, ciao. Trabaho nga kasi ng DOJ at saka ng Ombudsman yan. Mag-fact-find at magsampa ng mga kaukulang kaso. Hindi naman kasi trabaho ng ICI yan eh. Ginilagay nyo ng itong ICI na ito dito para magmukhang bida si Bongbong at magmukhang may ginawa. Pero ang sabi niya, malapit na bilang ng mga araw nyo matatapos na yung termino ni Marcos, wala pang nakukulong ng mga politiko. Nagbuo siya ng isang komisyon na palubog. Nagbuo siya ng isang komisyon hindi niya binigyan ng baon. Paano magfa-function? Nagbuo siya ng kumbaga naglagay siya ng isang bantay na tulog. Nilalagay kita dyan para bantayan mo yung bahay As ang unang-unang ginawa ng bantay na yun, natulog. Putang ina niyan. Ganun itong ginawa nito ni Bongbong Marcos dito sa ICI na ito at sa katarantaduhang pagnanakaw sa Pilipinas. Kunyari, nagbuo siya ng mga bagay-bagay pero walang kwenta lahat yun. Those are all for optics. Kaya nga kung ako si Pulong, bakit ako makikisali sa katarantaduhan yung ginagawa? Bakit ako pupunta dyan? Putang ina, kayo na nagsasabi, palubog na yan. Kung ang ICI ay nagre-rekomenda ng kaso sa DOJ at sa Ombudsman, di i-rekomenda na nila nakasuhan ako, walang problema because ang gobyerno ng Davao ay willing humarap sa kahit na anong klaseng investigasyon na may katuturan. Investigasyon ng COA kung patungkol sa paggamit ng pera yung kailangan na investigahan. O investigasyon ng Ombudsman kung patungkol sa sa mandato yung violate. Kung patungkol naman sa krimen ang violate, di DOJ. Bahala kayo, pumunta kayo rito. We are welcoming you to investigate. Pero ICI, putang ina niyan. Anong mahihita ako dyan? Ni wala sa konstitusyon yan. Kung ako bilang congressman, hindi nga ako pwedeng ipatawag dyan sa Senado dahil sa interparliamentary courtesy Diyan pa kaya sa ICI? Yung ICI na yan, wala yan power over me. Hindi ako pwedeng ipatawag niyan. At wala akong pakialam kung iisipin ng taong bayan na, ay, duwag ako. Dahil di ako nagpunta dyan. Because again, 21% na lang ng mga Pilipino ang nauulol ninyo. The other 50%, 60 or 70% ng mga Pilipino believes na tarantado kayo at yung mga Duterte ang pag-asa ng Pilipinas. Yari! Ang galing, no? Yan si Boss Dada. Tiyangina for mayor. Kung nanganganib na nga bang ma-dissolve ang ICI. But since nga po, nandiyan naman din po ang Ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects, maaari pong maging ganun. Pero as of now... Contradict talaga si Claire Castro sa mga sinasabi niya. Napakatapang daw ni Sandro Marcos humarap sa ICI. Tapos sinasabi niya na pwedeng lumubog na yung ICI kasi meron namang ombudsman Masipag naman sila Putang ina niyan. Kung nga sa inyo, tarantado talaga to Tuwan-tuwa siya. Proud daw si Bongbong na nagpunta si Sandro sa ICI. Okay nang ina niyan. Tingnan mo, parang ganito lang yan Ako ang may-ari ng eskwelahan. Ako nagpapasweldo sa lahat ng mga teacher sa eskwelahan. Tapos dyan ko i-enroll yung anak ko. Do you expect? Ine-expect mo na yung anak ko babagsak sa paaralan na yan?
Kahit matulog yung anak ko dyan, putang ina, pasado yan, baka first honor pa yan taon-taon. Di ba? Yan yung hindi nila iniisip eh. Okay sana kung ang nagbuo nitong ano na to, nitong ICI na ito, COA, di ba? Yun, okay. Pero ang nagbuo, presidente mismo, tas ang iimbestigahan, presidente mismo. Ano yan, bali? Hindi ba usually ganyan ang ginagawa kung halimbawa ikaw ay isang DOJ secretary, tapos yung anak mo nahuli nagdodroga, may kaso siya, hindi ba ang gagawin mo, mag-step down ka para hindi mo ma-impluwensyahan yung investigasyon? Ito hindi puta, presidente ka pa, nagbuo ka ng komisyon, pupunta yung anak mo dyan para i-deny yung mga akusasyon sa kanya, tapos gusto mo maniwala Pilipino? Wala palubog na ito. And the fact na palubog na ito, meaning nonsense yung pagpunta ni Sandro dyan. Pupunta siya sa isang barkong palubog na. Inan nyo? Lokohin yung lelang nyo. Wala pa po tayong pinakadetalye. So ano mang update patungkol dyan? Ayon kasi sa Politico.com, kinukonsidera na rin daw ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na sumunod sa pagbibitiw ni Singson. Utangin na mo, Azurin, kahit na atakin ka sa puso, wala kaming pakialam. Wala ka rin naman nagawa sa Pilipinas, hudas ka. Wala ka namang alam sa pag-iimbestigasyon ng korupsyon. Pulis ka eh. Ang iniimbestigahan mo, yung mga krimen, hindi naman korupsyon, kundi ka ba naman ulol. Sa totoo lang, yung paglalagay sa'yo dyan, wala na kasing gustong tumanggap at wala na silang mailagay. Kailangan aso nila ilagay nila dyan, kaya nilagay ka. Pero anong naitutulong mo sa komisyon na yan? Ano bang expertise mo? Ang expertise mo is police operations. Okay nang ina nyo, wala nga kayong authority para manghuli ng tao eh. Paano may maitutulong ka dyan? Azurin, hindi nga namin alam, naaso ka eh. Hindi nga rin namin alam na nandiyan ka pala eh. Wala kaming pakialam sa'yo. Huwag kang mag-feeling trillianis na may importansya na hindi naman. Dahil sa umano'y differences nila ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Setyembre lang pumasok si Azurin matapos palitan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagpahayag din ng pagkadismaya sa pondo ng ICI. Dahilan para gumastos pa raw siya mula sa kanyang sariling bulsa noong nakaupo pa ito sa ICI. Pero ayon sa executive... Tinan mo. Nagbuo, ganito talaga ka magnanakaw si Bongbong eh. Binuo niya na yung komisyon, kumbaga nagbuo siya ng basketball team. Tapos, hindi niya binila ng bola, hindi niya pinagawa ng uniform. Mas gusto niya mag-basketball tong mga to. Tarantado, wala nga mga sapatos eh. Paano makakapag-basketball tong mga to? Ganyan ka bobo si Bongbong at ganyan ka mambubudol yan. For the sake na meron siyang ginawa, gumawa siya kunyari ng ICI, pinondohan niya ba? Kaya naman takin mo, pag mamalaki mo na ginawa mo yan, yung pala pondo ng taong bayan yung gagamitin dyan. Hanggang ngayon, wala pang pondo. Tagal-tagal na nitong ICI na ito. Samantalang, namimigay sila ng regalo ngayon. May pera naman pala sila. Pero, may pera naman pala silang pangpasyal. Pero pagdating dito sa pagpondo, sa paglaban sa korupsyon, hindi nila pinopondohan. Bakit? Kasi nga, putyang inang yan. Mamaya, pondohan mo yan. Tapos yung ebidensya sa kanila rin papunta. The fact na hindi pinondohan ito agad, ibig sabihin, tarantado lang tong, moro-moro lang to. Tong ICI na ito, wala na to, patay na ito, wala nang silbi ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, 2026 na sa susunod. Magpapasko na. Sabi nila may makukulong na mga politiko, hanggang ngayon wala pa na nakukulong na mga politiko. Magto 2026 na. Sa 2026, pag natapos ang 2026, mamimili ng tao kung sino yung gusto nilang mga tumakbo. By 2027, may mga kandidato na natatakbo for 2028. Pustahan tayo. Putsang ina si Bongbong, wala pa rin na ipapakulong yan. Tas ano na naman kaya ang sasabihin nila niyan na ano na naman kaya pautot ang gagawin nila niyan? Director ng ICI na si Attorney Brian Hosaka, magpapatuloy ang trabaho ng komisyon hanggang makumpleto nito ang mandato o kaya'y buwagin ng Pangulo. Tumangging magbigay na pahayag ang Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang pahayag ni Ombudsman. Yan yung sinasabi natin. Yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na ako ang nagsimula ng flood control issue na ito, ako rin tatapos. Yan na yun. Siya nagsimula magnakaw. Tapos sila ang nagsimulang gumawa ng investigasyon at madidissolve na yung investigating body or investigative body na ginawa nila. Wala pa rin napapakulong. Siya talaga ang tatapos sa bayang Pilipinas. Dudurugin niya ng bayang Pilipinas. Diyos mo yun. Sos! Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, wala na talagang pag-asa kapag gaganto tayo ng ganito. Diyos ko Lord, puros kabalbalan na lang ang ginagawa nila sa ating bayan. Ito, tingnan natin. Ito pang isang balita na to bago tayo magtapos. Uhol nga ba sa militar ang dagdag sahod sa mga sundalo? Git ng isang grupo, masyado naman itong timing sa gitna ng umuugong na... Naniniwala ba kayo na yung dagdag sahod sa mga sundalo ay suhol?
Ako naniniwala ako. Bakit? Kasi dinagdagan na ni Pangulong Duterte yung sahod ng mga yan, tapos dadagdagan mo na naman. Yung mga teacher, hindi nyo pa dinadagdagan sahod. Mga nurse, hindi nyo pa dinadagdagan sahod. Sinasabi dito ni Bongbong, ayaw niyang umalis yung mga professionals natin sa Pilipinas. Pero yung mga professionals natin dito, hindi naman niya dinadagdagan yung mga sweldo. Ang nakikipag-compete yung ibang bansa sa sweldo. So kung ako, teacher ako dito, magtuturo pa ako dito, wala nang maliit na nga sweldo, tapos wala pang mas malaki pang budget ng DPWH sa DepEd. Pupunta na lang ako doon. Pwede pa ako maging citizen. Madadala ko pa lahat ng pamilya ko sa ibang bansa. O kung ako nurse, o dito ako manggagamot, putyang inang yan. Yung healthcare system natin dito, bulok, dito ako manggagamot, dito ako magne-nurse. Yung pondo ng health sector, ninanakaw nila. Pupunta na lang ako sa ibang bansa, maganda pa mga benepisyo. O yan yung mga professionals dito sa Pilipinas na dapat na nililigawan natin na wag umalis ng Pilipinas. Nabibigyan mo ng sweldo itong mga sundalo. Bibigyan mo ng sweldo yung mga sundalo dahil lang hindi sila nagkukudita laban sa'yo. O di ako maniniwala ako na the reason why tinaas mo na naman yung sweldo ng mga yan. Tinaas na nga ni Pangulong Duterte sweldo ng mga yan. Sabi ko nga hindi nila deserve yung sweldo na yan eh. Hindi nila deserve yung sweldo na yan kasi sila din mismo nagkaanuno sa bayang Pilipinas nung ipadala si Pangulong Duterte doon, wala silang ginawa eh. So akala nito ni Bongbong Marcos sa gagawin niya na ito, matataas niya ang moral ng mga sundalo? Hindi. Hindi. Yung mga sundalo na yan ang huhuli sa'yo kapag wala ka na sa posisyon, tandaan mo yan. So ako naniniwala ako na itong dagdag sahod sa mga sundalo na to sobrang napapanahon dahil nga kailangan niyang ligawan yung mga sundalo. Tatanga-tanga lang at mga mukhang pera itong mga sundalo kapag tinanggap nila ito at ginawa nilang hari si Bongbong Marcos. Pero nanindigan na Malacanang na deserve ng mga sundalo ang umento. Narito ang deserve ng mga sundalo umento, so hindi deserve ng mga obrang manggagawa. Hindi deserve ng mga teachers, hindi deserve ng mga nurses, hindi deserve ng mga doktor. Hindi deserve ng mga nasa health sector. Hindi deserve ng mga nasa science and technology yung pagtaas ng sweldo. Deserve yan ng bawat Pilipino, yung taas sweldo na yan, hindi lang ng militar. Binigyan na sila noong nakaraan, bibigyan mo na naman ngayon. report. Bago pa man pumutok ang trillion peso march noong November 30, nag-dinner sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Dito nanindigan ang militar, nakikilos ng naaayon sa konstitusyon. Nasa likod din daw sila ng Commander-in-Chief. Nangyari yan sa gitna ng umuugong na kulita na derechang itinanggi ng AFP. Bukod sa pa-dinner, kahapon bumisita si PBBM sa Naval Station Felix Apolinario sa Panacan, Davao City. At kahapon din, inanunsyo ang dagdag sahod para sa mga militar at uniformed personnel. 3 tranches yan, simula 2026 hanggang 2028, para raw sa kanilang sakripisyo. 2026 to 2028, 3 tranches yan. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng, pagka kayo tumalikod, wala kayong dagdag sweldo. Kapag kayo lumabang kayo sa akin, wala kayong dagdag sweldo. So, ano yan? Barya-barya yan na nakadanggel sa mga prinsipyo nila. Wala nang prinsipyo itong mga to. Mantakin mo, napabalita na yung commander-in-chief mo, adik, tapos sinusundan mo pa. Hindi ko sinasabing mag-withdraw sila ng support. Ang sinasabi natin, itong mga sundalo natin mag-demand sa commander-in-chief ng hair follicle test para malaman natin, pinapahamak mo ba kami? Kasi kung adik ka, inuutusan mo kami na gumawa ng mga bagay-bagay, putya baka ikamatay namin yan. Hindi ba? Dapat ganun. Yun ang totoong prinsipyo. Kami bilang Armed Forces of the Philippines, meron kaming drug test, so we also require our Commander-in-Chief to undergo hair follicle test. Sabay-sabay ng mga sundalo, magpa-hair follicle test tayo lahat. Lahat ng mga adik tanggalin. Hindi ba? Okay ba yun o hindi? Pero kita mo, wala silang ginagawa. Bakit? Kasi nga, palamunin sila eh. May mga perang ibinibigay sa kanila eh. So, proud, are we still proud of our armed forces? Ako hindi na. Hindi na ako proud sa mga yan. Bakit? Kasi nga, they do not demand accountability from their commander-in-chiefs. At yung mga iba pang mga leaders nila ang dahil mga kumakalat na issue, pati daw yung ibang mga nakadikit dito kay BBM, addict din. Yung iba, nagli-lead din sa kanila. O paano yan? Papayag ba kayo na you are supposed to be fighting crime tapos puros mga kriminal yung mga pinagsisilbihan ninyo? Yun lang naman. At national security. Sabi ng Kilosang Mayo 1, obvious na binibili ni PBBM ang katapatan ng mga pulis at militar para hindi siya ilaglag sa pwesto. Timing na timing raw ang biglaang aumento habang sunod-sunod ang protesta at pagpuputok ng isyu ng korupsyon. Sampal sa mukha raw ito ng mga ordinaryong manggagawa na tapat sa bayan. May nagsasabi pa sa akin, nakausap din natin mga generals ng karal. Actually, marami kami nakakausap. Sinasabi nila na talagang nag-aantay lang sila bla bla bla. Ulul. Hindi ako naniniwala sa ganun. Yung mga yan, mga oportunista din.
Hanggat makikinabang sila. Wala silang pagmamahal sa bayan. Kasi kung may pagmamahal sila sa bayan, right there and then, kung gusto mong umayaw sa maling ginagawa, aayaw ka. Hindi yun, nag-aantay lang kami ng tamang panahon. Ulul! Yung nag-aantay ng tamang panahon. Nag-aantay lang kayo kung saan kayo makikinabang ng sobra, dun kayo. Wala na kayong mga prinsipyo. Umalma rin ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Wala raw dapat double standard. Kung kaya taasan ang sahod ng uniformado, kaya rin dapat taasan ang sahod ng manggagawang Pilipino. Tanong naman ng ACT Teachers Party List, nasaan ang dagdag sweldo sa mga guro? Bakit daw hanggang ngayon ay tila hindi sila Yan, putang ina mo tinyo. Ha? Tangina ka talaga. Yan ang dapat mong atupagin. Oh, yung umento sa sahod ng mga teacher dahil nire-represent mo mga teacher, hindi yung trabahuin mo ng trabahuin si Pulong. Okay ng ina nyo. Pag umupo si Inday Sara, maniwala kayo, putang ina, maglalaho kayo lahat. Antayin nyo lang. Puro thank you na lang daw ba ang bayad sa kanila? Pero bumwelta ang palasyo. Sabi ni Press Officer Yuse Claire Castro, huwag masyadong iniintriga ang timing ng taas sahod. Obligasyon daw ni PBBM bilang Commander-in-Chief na kilalanin ang sakripisyo ng militar. Okay, bakit? Hindi ba obligasyon ni Pangulong Duterte, Pangulong Marcos na kilalanin ang sakripisyo ng mga Pilipino? Ba't ninanakawan niya? Hindi ba obligasyon ni Pangulong Marcos na kilalanin ang boses ng taong bayan na magpa-hair follicle ang buong pamilya? Kahit wag na yung buong pamilya, siya na lang. Kahit yung asawa niya, kahit ma-overdose mamaya, wala tayong pakialam. Hindi naman yan pinapasweldo ng taong bayan. Pero ikaw mismo, bilang presidente, hindi ba responsibilidad mo yan sa mga Pilipino na patunayan na hindi ka adik? Ina talaga to si Claire Castro. Huwag ka na magsalita. Claire, lahat ng sasabihin mo babalik sa pagmumukha mo dahil kayo double standard kayo. At deserve daw ng mga sundalo ang dagdag. Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan... Ba't mo sila bibigyan ng sweldo na mas mataas? Wala naman tayo nababalitaan na nananalo sila sa laban sa insurhensya. Wala naman tayo nababalitaan na nanalo sila sa laban ng Abu Sayyaf, ng Maute, ng ISIS. Wala naman tayong nababalitaan na may gera silang pinupuntahan. Bakit mo itataas yung sweldo nila? Normal lang naman ang ginagawa nila ng mga sundalo. Kung ano yung sinumpaan nila, yun lang naman yung ginagawa nila. Tinaasan na nga yung sweldo nila noon. Okay man lang saan ng panahon ni Pangulong Duterte, di ba tinaasan yung sweldo ng mga yan? Putyan, tindi ba naman? Nanalo tayo sa Maute. Nanalo tayo sa Abu Sayyaf. Nanalo tayo sa laban natin sa insurhensya. Daming sumuko ng mga rebelde. O yan, pagka ganyan, dapat binibigyan mo talaga sila ng umento. Pero kapag wala naman silang, ano bang narinig yung ginawa ng militar? Bukod sa pakikipag-away nila sa South China Sea. Maganda yun, yung ginagawa nilang pagdepensa doon. Very good yun. Pero aside from that, meron ba silang mga nakubgob na mga kuta, Abu Sayyaf, itaboy na nila Abu Sayyaf, naubos nila Abu Sayyaf, naubos nila Maute, naubos nila yung mga kung ano-ano mga rebelde sa Pilipinas, naubos na ba nila? Wala naman. O ba't mo tataas ang sweldo? Wala naman silang ginagawa, papalaki lang ng bayag yung mga yan. Anong yan? Anong silbi sa bayan yan? Nasa pang militar pa naman ako na damit. Naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Ano sinasakripisyo nila? So dito talaga sinasabi ni Madam ni Madam Tanga na yung sakripisyo ng mga sundalo. Sakripisyo? Wala naman sinasakripisyo. Sinasakripisyo lang nila yung kanilang prinsipyo dahil kahit na adik yung presidente, di umano, kahit magnanakaw yung mga anak at yung pinsan, di umano, wala silang ginagawang hakbang para panagutin ang mga ito. Yun lang naman ang kanilang ginagawa ngayon. Pero hindi naman delikado buhay nila ron. So bakit mo tataasan ng sweldo? Para manahimik sila. Grabe naman, mahal naman ng presyo ng pagtahimik ng mga militar. Buhay po ang nakataya sa kanila. Dumepensa rin ng Department of National Defense o DND. Sabi ni spokesperson Arsenio Andulong, overdue na nga kung tutusin ang taas sahod. Bakit naman nila iisipin suhol ito? Medyo isipin naman nila yung kanilang sinasabi. Nasa yung malasakit natin para sa mga dumidepensa. Ulul! Pinagmamalasakitan ba kami niyan? Hindi nga kami kayang depensahan yan mula sa adik ng lipunan. Hindi nga kami kayang depensahan ng mga sundalo na yan mula sa mga magnanakaw sa Kongreso, Senado at dyan sa Malacanang. Anong sinasabi mong malasakit? Walang malasakit sa amin yung mga yan. Pakyo kayo. Sa ating taong bayan tsaka ating soberenya. Kasabay nito, nagpasalamat sa Pangulo ang Department of Interior and Local Government dahil sa mas mataas na base pay at subsistence allowance ng PNP, BJMP, BFP at Coast Guard. Diba? Talagang yan. Bilihan na ng kaluluwa yan. Kayo nang bahalang umusga kung anong pinakamagandang itawag dyan. Pero para sa akin, you are sold.
Thank you very much. Magkita-kita tayo ulit sa susunod vlog. Mabuhay kayo. Oy, mga taga-Japan, kita-kita tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.